In Matthew chapter 6, it says, "Who by worrying can add to their life? Pandemic. Do not worry about tomorrow. Pagans run after these things." National emergency. Philippians 4 says, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Ice sheets Jesus." are melting so fast. Latest missile An launch. interesting fact about humanity is that whatever you feed grows. A financial pandemic. If you feed your faith, it grows. If you feed your fears, they grow. All spiraled very quickly. Going to get worse. Some have to live and some have to die. Realize that our time is better spent talking to the Father than getting all worked up and reading and feeding our minds with the news and the media about what everybody is saying about how this is doom and gloom and how money, which we have hoped in, is lost. Hope not in money. Hope in your Father, your God, Jesus Christ, your Savior. Have your faith and use it. Walk according to it. Whatever you feed grows. This is the time to press into the church, lean into the church, to be surrounded by God's people. We can offer prayers for one another. We can offer hope to one another. We can speak words of truth to one another. If you feast on the Word of God and you renew your minds around the truth, your faith, it gets bigger and bigger and bigger. But if you go to the news and you read article after article after quote after talking head and you continue to feed those fears, they grow and get bigger and bigger and bigger. Whatever you feed grows. Today, did you wake up this morning and feast on the Word of God and go to Him in prayer? Or did you feed your fears? Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay muli magsasama-samang magpupuri at sasamba sa ating Diyos na buhay. Kung mapapansin niyo po, last few weeks wala po tayong bagong recording ng praise and worship dahil po tayo ay nag-undergo ng ECQ. Ngayon po tayo ay nasa MECQ. Kami po ay ilan lang dito, 4 lamang po kami. At hindi po yan hadlang upang tayo ay sumamba sa ating Diyos na buhay. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat na nandyan sa inyong mga tahanan na tayo po ay sumamba sa ating Panginoon dahil lagi niya tayong sinasamahan. Mag-ECQ, MECQ, GCQ, kahit ano pa po yan, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi po sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Hallelujah. Tunay po na huwag tayong matakot. Sabi ng Panginoon, don't be dismayed. Fear not. Maaaring nagdadaan tayo sa ganitong panahon, sa ganitong mga oras, pero ang sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot dahil kasama natin siya. Kasama natin siya nung pagkatapos gawin ng ating Panginoong Jesus yung ginawa niya sa krus. It is done, kapatid. It is finished. At ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya na hindi nakakapangyari. It will not be shaken. Kaya sa umagang ito, ina-encourage po namin kayo mula sa worship team ng MCCJC na kayo po ay sumama sa amin, magpuri sumamba tayo sa Panginoon
dyan sa screen nyo na may lyrics. Pwede nyo po yung sabayan. At sumabog po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. The cross is my beginning, the line drawn in the sun, the end of all my striving. Now I am born again. The Jesus was forsaken, so I will never be. His grace is my salvation, the gift of God, the work of Calvary. It is done, it is finished. Christ has won, He has risen. Grace is here, love has triumphed over death forever. The cross needs no addition. His mercy is complete. His love is not a question. The Son of God has spoken over me. It is done, it is finished. Christ has won, He is risen. Grace is here, love is triumphed over death forever. Strongholds bowing to the Savior, resurrection power over every circumstance. His word is final and forever. It will not be shaken. He alone has won it all. Strongholds bowing to the Savior, resurrection power over every circumstance. His word stands final and forever. It will not be shaken. He alone has won it all. It is done, it is finished. Christ has won, He is risen. Grace is here, love has triumphed over death forever. It is done, it is finished. Mercy won, I'm forgiven. Sing His name, He is worthy
you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, my Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
is what is Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat at muli na naman tayong magkasama-sama, magtitipon sa ating pamilya para makapakinig ng aral ng Panginoon. At salamat po sa inyong pagsubaybay sa Montalban Community Church of Jesus Christ. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kami nanikluhod sa inyo, lumalapit na tapusin niyo po ang video ito at nang marami tayong matutunan. Salamat po sa inyo lahat. Di na po ako magpakatagal sa ating aral na gusto kong ihatid sa atin ng Panginoon. At nawa maintindihan natin ito, mabuksan ang ating puso at isipan, buksan ng banal na espiritu ang ating mga puso upang malinawan natin, maliwanag sa atin ang dating na salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon ay pagpapala at ito'y biyaya, ito'y buhay na walang hanggan na ating tatanggapin, sapagkat ito'y dalisay na salita na aral na hindi aral ng tao. So, sige po, ang tema po natin ngayon ay ito po ang pamagat niya, lunas sa mga hirap, kaguluhan at pagkalito dulot ng pandemic. So, ang ganda ng pamagat natin, maaari ay merong mga naghihirap, merong naguguluhan o nalilito na. Itong salitang ito ay magpapakita sa atin ng kabagabagan, kahirapan, at panlulumo ng ating mga pagkatao. So, dahil sa pandemic, hindi lamang naman siguro sa pandemic, sapagkat ito'y panahon pa rin ng pandemic. Kung ating babalikan, ilang taon na po, isang taon na mahigit at isang buwan na yata. So, magdadalawang buwan na o isang taon at 2 buwan. So, alam natin na ang nangyayaring ito ay hindi basta-bastang kalaban, pero marahil ay marami sa ating nahihirapan ang kalooban. Naguguluhan ng pag-iisip, nalilito, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Siguro yun ang mga tanong natin. Pero, minsan, nasabi mo na ba ang salita o katagang ito, yung pagod na ako, hirap na ako, ayoko na, suko na ako. Bakit? Mag-isa lang akong na umaharap dito sa mga problemang ito. So maring may mga single parents, single na tao, nag-iisa lang sa buhay, o marahil ay sila ay may karelasyon pa pero nahihirapan siya o sa buhay. At siguro, ito yung pwede natin i-relate, pwede natin itong bigyan ito na ugnayan doon sa relasyon sa pamilya. Maaring may problema ka sa pamilya, ikay napapagod, nahihirapan, naguguluhan, nalilito. O parang pagod ka na, suko ka na, yung para bagang wala ka ng kasama, hopeless ka na, parang wala ka ng pag-asa sa tingin mo sa buhay mo o sa relasyon mo, mabigat po ang katayuan na iyan. O kaya sa pangangailangan, pwede natin i-relate ito sa pangangailangan, trabaho o pangangailangan sa panalapi, sapagkat nasa pandemic pa rin tayo. So maaaring may nahihirapan, maraming nahihirapan, naguguluhan, nalilito. Kaya nga ang pamagat natin, lunas sa mga hirap, kaguluhan at pagkalito dulot ng pandemic o iba pa mang sari-sari. O sumunod, ito yung mga tiisin. Pagod ka na ba? Tiisin sa sakit o sa karamdaman na dinadanas natin. May pandemic na nga, nagkasakit pa. Diba? Dumaranas pa ng sakit. So, napakahirap
Gulong-gulo ang mga tao. Ang tao ay litong-lito kung saan susuling, kung saan pupunta. Kung sino ang kanya maaasahan, naghahanap ang tao. Nakadalasan minsan sinasabi niya, parang wala na akong makakapitan. Wala na akong mapupuntahan. So, ang tao ganun. Pero, meron pang pag-asa. Marahil ay nagtatanong tayo, meron pa bang natitirang pag-asa? I tell you mga kapatid ko, napakalaki ng pag-asa natin. Napakalaki, napakataas ng tsansa natin para tayo mabigyan ng lunas ang ating hirap, kaguluhan, kalituhan, kapaguran, hirap, o yung parang sinasabi natin, nag-iisa na lang tayo. Meron pong lunas dyan, meron pong solusyon dyan. Meron pong magandang iyahatid sa atin ng Panginoon sa umagang ito. May magandang ipapakita sa ating buhay na magbibigay pag-asa sa atin. I hope nandiyan pa rin po kayo. So, basahin po natin ang ating teksto na makikita natin sa Matthew 11:28-30. Babasahin ko po. Sa King James po, ang gamit ko po, King James Version po ito, Biglot, ang Biblia. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at makapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Pasalamatan natin ang salita ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang salita. Sambahin natin ang Diyos sa kanyang salita. Dito makikita natin sa chapter 11:28 hanggang 30, meron po kayong mapapansin dito na ilalagay ko lang po 2 points dito, pero sa isang points, meron po mga under ito na makikita natin ng pag-asa. Doon na magkaroon tayo ng tunay na lunas, malunasan yung ating pinagdaraanan. So ano po ito? Una, pinaka first point po natin, paanyaya ng mabuting Panginoon. Ito'y imbitasyon. Tingnan natin kung ano talaga yung imbitasyon. Sa verse 28 na Matthew chapter 11, ito po ang sabi niya, magsiparito sa akin. O ibig sabihin, nag-aanyaya siya. Iniimbitahan niya ang tao. Siguro, mamaya makikita natin bakit siya nag-iimbita. Sapagkat makinig kayo mabuti, sapagkat ito'y turo sa mga Israel, itong turong ito para sa mga Israel po ito, at ito'y inire-relate natin sa ating mga buhay sa ngayon na mananampalataya. Sapagkat merong mga pananampalataya na huwad at may pananampalatayang totoo. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ang siya magbibigay sa atin ng lunas sa paghihirap at kaguluhan at pagkalito kung saan talaga tayong pananampalataya. Minsan sa pananampalataya, doon natin makikita na yung pinagtitiwalaan natin ay palpak pala. So ang tao litong-lito, lalo na ngayon, walang pananambahan, hindi mapapayuhan yung mga kapatid na dumaranas ng hirap, kaguluhan, pagkalito. So ang kanilang buhay, ang kanilang katayuan ay parang hirap na hirap. Pero dahil nga merong huwad, merong totoo, kailangan mapunta tayo dun sa tama. Sapagkat ito'y tinuro ng Panginoon sa bansang Israel na sa kanila nanggaling ang tagapagligtas, si Kristo, hindi po ba? Pero may mga huwad din sa kanila. Meron din mga totoo doon sa Israel. So kailangan maitama ng Panginoon ang aral na ito sa mga tao para malaman nila na ang tunay na lunas ay nasa Panginoong Hesus. Ang nagsasabi nito ay ating Panginoong Hesus. Sabi niya, magsiparito kayo, magsiparito sa akin. So, ibig sabihin, nag-i-invite siya. So, tignan po muna natin ang salita ng Panginoon. Sa Lucas 14:17, ito po ang sabi niya,
At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. So alam niyo po ba, ang Panginoon, pag nag-imbita, ali kayo, merong inihahanda ang Panginoon. Meron siyang gustong ipakita o iparanas sa tao. So dito makikita natin na ito'y pag-aanyaya. Ito'y tungkol doon sa mga inanyayahan ng Panginoon para makapasok sa kanyang kaharian, yung context po niyan. Para ang tao ay makilala yung tunay na hari at makilala yung paghahandog ng magagandang bagay na inihanda ng Panginoon buhat pa man noong una. Gusto ng Panginoon maranasan ito ng tao. Kaya ang Panginoon open sa invitation kahit sino. Ito'y tinuro niya sa bansang Israel. Itinuro niya nung panahon nang siya ay nag-ministry ang ating Panginoon Jesucristo. So, ini-invite niya ang mga tao. Even now, sa ating panahon ngayon, sa pangangaral na ito, nag-i-invite ang Panginoon sa atin. Inaanyayahan tayo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Magsilapit tayo sa Kanya. Na tayo magkaroon na talaga ng tunay na relasyon sa Kanya. So, maganda po ang panimula. So, tingnan po natin yon sapagkat yun ay may kahalagahan. Tanong, sa points na ito na nagsimula tayo, may mga tanong ako na under po niya, nasa under po niya ng ng tunay na paanyaya. So, ang tanong na una, sino ang inanyayahan? Sino ba yung tao na inanyayahan? Basahin natin yan sa 28b. Ito po ang sabi niya, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha. Para kanino daw po yon? Yung imbitasyon? Para saan yung imbitasyon na yon? At kanino napapatutungkol? Doon sa lahat. Sino yung lahat? Lahat ng may kapansanan, nahihirapan, napapagal, nabibigatan. O yung sa pamagat natin kanina, di ba? Lunas sa mga hirap o kaguluhan o pagkalito. Ito yung mga taong ini-invite ng Panginoon. Ito yung ino-open ng Panginoon yung kanyang kamay, ino-open niya yung kanyang presensya, yung kanyang mukha, na masilayan natin, na masilayan ng mga tao. At maranasan kung ano yung inihanda na sinasabi doon, yung lahat ay inihanda. Yung sinabi sa chapter 14 ng Lucas. Hindi po ba? So dito, gusto ng Panginoon makarating sa kanyang harapan yung mga napapagod, napapagal, yung sinasabi ko kanina, susuko na, ayaw na, 'di ba? Sila yung yung mga nagsasabing wala na akong kasama, nag-iisa na lang akong humaharap sa buhay na ito. O single parent na lang ako, o may kasama man, nahihirapan siya sa kanyang partner, hindi ba? Hindi niya kaya, di ba? Pero ano ba talaga ang context nito? Alam ng Panginoon, ang Israel, napapagod na sa mga batas. Napapagod na ang kanilang pananampalataya sa kasusunod sa batas. Kaya maraming napapagod, maraming nahihirapan. Maraming parang ayaw na makasunod, hirap, nagtatago sila sa mga bagay na sinasabi na sumusunod sila, pero hindi nila may tago, hindi talaga nila masunod. So, pagal na pagal sila sa kanilang pananampalataya. Diba? Kaya nga sabi ko, merong huwad ng pananampalataya at may totoong pananampalataya. So, dito pinapakita nasaan tayo ngayon. Sino yung inanyayahan? Maaring ngayon, nakikinig tayo ngayon, o maaring ngayon nag-iisip tayo. Ang tanong nasa tama ba akong pananampalataya? Kasi alam nyo, pag nahatama tayong pananampalataya, hindi tayo mahihirapan, hindi tayo maguguluhan, hindi tayo nito. Kaya nga ito, ipinapatungkol ito doon sa mga nahihirapan, na may pagkakataon pa na magkaroon ng lunas ang kanilang mga dinaranas. So, maganda pong po yun, maganda pong pagkakasaad sa salita ng Panginoon. So, sino inanyayahan? Yung mga nabibigatang lubha, mga napapagal. Okay, B po yun, di ba? Tingnan po natin sa Isaiah chapter 1, verse 5 to 7. Ito po ang pagkakasabi. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y nangaghimagsik ng higit
at higit. At ang buong ulo ay masakit, at ang buong puso ay nanglulupaypay. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa at nangagnanang sugat. Hindi nangatikom o nangatalian man o nangapahiran man ng langis. Ang iyong lupain ay giba. Ang iyong mga bayan ay sunog ng apoy. Ang iyong lupain ay nilamon ng mga taga-ibang lupa. At sa inyong harapan ay giba. At giba, nagaya ng iniwasak ng mga taga-ibang lupa. So, makikita natin, minsan, pumapasok dito, may mga taga-ibang bansa. Alam naman natin kung ano nangyayari sa ating bansa. Merong lumulupig sa atin, may sumasakop sa atin. So, maaring tayo nalilito, nahihirapan. Tayo dumaranas dito, wala na makatulong sa atin. Even doon sa ating kasalanan, para tayo lugmok. Para tayo wala na pagpapagaling sa atin. So, ang sabi ng Panginoon, bakit kayo hampasin? Diba? Samantalang kayo'y may sakit, masakit ang ulo nyo, ang puso nyo'y lupaypay. So, kaya nga ang Panginoon, nag-invite ang Panginoon. Alam niya ang pangyayari sa atin. Alam niya ang sitwasyon natin. Sapagkat minsan din siya naging tao. Alam niya ang dinaranas ng bawat tao. Nagdurugo na ang puso, hirap na sa pamumuhay, o kaya bilang isang Kristiyano nahihirapan. Sa pamilya, sa trabaho, walang hanap buhay, litong-lito, gulong-gulo. Hirap na hirap, di ba? Hindi makaugapay, gumagapang na, ibig sabihin parang hirap na siyang makaahon, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, magsilapit kayo. Alam ko kayo nabibigatan, alam kong kayo ay napapagal sa inyong buhay. Di ba? Physically, emotionally, di ba? Spiritually, yun ang kailangan natin. Di ba? Okay, mahalaga po yun. At sinabi po yan, duktungan ko pa po yan, sa Matthew chapter 9 verse 12. Ito po ang sabi, datapwat na ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng magagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya siya nag-i-invite, kaya siya nag-aanyaya na gusto niya magpagaling. Diba? Yung kabigatan o yung kapagalan ng pagod at ang malubha, ibig sabihin lubha ito, ibig sabihin para bagang wala na solusyon, kaya nga malubha ito'y lubha na bibigatan, napapagal. Parang ito'y pabagsak na talaga, wala na ito kahit parang konting ningas, parang pataan na, tawag dito, paubos na ang kanyang baga. So yun po yung pangyayari dito. Pero dahil inaamin mo na ikay may sakit, dahil inaamin mo nangangailangan ka ng kalakasan at lunas, kailangan mo nang magaanan sa iyong mga pasan. Sa pasan, ibig sabihin dito, yung pasan mo sa buhay mo, o yung mga burden na nakapataw sa iyo, o yung mga, ibig sabihin, yung paglilingkod mo sa pamilya, sa trabaho, sa church, mabigat, di ba? Pero ang Panginoon na magpapagaan dyan. So, ayun po ang sabi niya. So, may sakit ka? Lumapit kayo sa akin. Because, ang Panginoon ay gusto niyang pagalingin ang iyong sakit. Pangalawa, kung ikaw ay nalulunod na, di ba? Ang sabi niya rito sa mga awit 69 verse 1 to 2, ito po ang sabi niya, iligtas mo ako, O Diyos, sapagkat ang tubig ay tumabon sa aking kaluluwa. So pag sinabing tubig, ito'y pagsubok na napakabigat. Ibig sabihin, tumabon sa kanyang kaluluwa. Pag sinabing tumabon, ibig sabihin, para na siyang binigatan, pinatungan, pagka sinabing tubig kasi, di ba, parang hindi ka na makahinga pag nakatabon sa'yo. So ang kaluluwa, parang hindi na makasinghap. Hindi na makasinghap ng hangin. Hindi na makakuha ng kahit katiting na hangin kasi bakit nakatabon na sa kanya. So ano po ang sabi niya sa verse 2? Ako'y lumulubog sa malalim na burak na walang
tayuan. So, mahirap ang tayuan na sinasabi sa salmo na ito. At sabi niya, ako'y lumulubog sa malalim na tubig at tinatabunan ako ng agos. Kung ikaw sa sarili mo, ito ang nararanasan mo, tamang-tama ang mensaheng ito para sa iyo, para sa atin. Kung tinatabunan ka ng mga bagay nito, kabigatan, kapagalan, hirap, kaguluhan, pagkalito, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo ang ating Panginoong Jesucristo na sinasabi sa Kanya na inaanyayahan ka. Inaanyayahan tayo. Kaya nga, pag tayo inanyayahan, may ibibigay ang Panginoon sa atin, may papakita siya, may ibibigay siya sa atin, may hinihanda siya para sa atin. Hindi ito yung nag-i-invite. Ibig sabihin, minsan may mga ganitong senaryo. Yung isa nag-imbita, sabi niya, "Halika, pumunta ka dito. Punta ka doon sa ano ko." Nagtawag nga pero itinuro yung iba. Di ba? Para ang hirap ng ganong senaryo. So, tingnan natin, sapagkat ang Panginoon, pag tumawag, siya mismo personally, may papakita siya magandang bagay sa atin. Okay. Paanyaya, unang po siya paanyaya na mabuting Panginoon. Ang una, under niya, sino ang inanyayahan? Siyempre, yung mga nabibigatan, napapagal, nabibigatan, lubha, yung mabibigat. Pangalawa, ano ang layunin? Layunin ng paanyaya. Anong layunin ng paanyaya? Ang layunin ng paanyaya ay yung magbigay ng regalo. Wow, ang ganda pala ng invitation na ginawa ng Panginoon. Siya ay may ibibigay na regalo. Sinabi kanina sa Lucas 14 verse 17, inihanda niya na ang lahat, di ba? Nag-anyaya siya, nakahanda na ang lahat, gusto niya ipakita ito. Sapagkat meron siyang gustong ibigay. At itong ituturo sa atin ng Panginoon, ito'y hindi basta-bastang regalo. Sino kaya sa panahong ito ng pandemic, sa panahon ng hirap, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng pagkalito, sa panahon ng pagkapagod, sa panahon ng sinasabi mong wala ng pag-asa, sa anong bagay ang narito sa lupa na makapagpapagaan o makapaglulunas sa iyo? Wala po. Pero sa Panginoon, meron po. Tingnan po natin kung ano yung gusto niyang irigalo, gusto niyang ibigay sa atin. In Isaiah chapter 55 verse 1, ito po ang sabi niya, "Digin mo ang aking dalangin, O Diyos, at huwag kang magkubli sa aking pananaing." Ibig sabihin, ikaw ay lumapit sa Kanya. Hindi ba't nag-invite ang Panginoon? Ikaw naman ang gagawin mo, mananalangin ka, dudulog ka sa Kanya. Ipapaalam mo kung ano ang dinadanas mo. Although, alam ng Panginoon na ikay nahihirapan, ikay naguguluhan, ikay takot na takot, halimbawa sa pandemyang ito o sa mga sakit na sinasabi ko kanina, relasyon, pamilya, trabaho, kaibigan, sakit, tiisin, di ba? Ikay nahihirapan, isabihin mo sa Panginoon, idulog mo sa Panginoon. Andyan na, open na ang Panginoon, makikinig naman ng Panginoon sa atin. Kaya nga siya nag-invite ng pangangaral, sa pamagitan ng pangaral na ito, kaya siya nagbubukas para sa atin. Ngayon, kung narinig mo ito, ngayon pa lamang pwede ka na manalangin. Panginoon, totoo nga po, ako'y dumaranas ng ganito, aminin mo sa Panginoon. At dahil inaamin mo sa Panginoon, although ang Panginoon alam niya lahat ng bagay na nangyayari, even doon sa kalit-litang bagay na nangyayari sa buhay mo, alam niya yan. Sapagkat sa Diyos, walang nalilihim. So ano pong pangyayaring ito? Ibig sabihin, alam niya lahat ng bagay, sabihin mo sa Kanya. 'Di ba? I-confess mo sa Kanya, hirap na ako, hindi ko na kaya. 'Di ba? Dahil may regalo ang Panginoon sa atin sa invitation, ito po ang sabi niya. Sa 28C, ito po ang sabi niya, "At kayo'y aking pagpapahingahin." Aking pagpapahingahin. Sa English po, "And I will give you rest." Pag sinabing gift, ito yung regalo. Ano yung regalo niya? Yung rest. Yung tunay na kapahingahan. Nasa mundong ito, sinasabi ko, ito po yung sinasabi ko kanina, nasa mundong ito, walang tunay na kapahingahan. Ang tao, ano man ang gawin mo dito, napapagod. Ano man ang paglalakbay mo dito, mapapagod ka.
kung wala sa iyo ang ating Panginoon, kung wala ka talagang relasyon sa Kanya. Kaya nga kailangan magkaroon ng tao na relasyon sa Kanya. Ito'y paanyaya pa lamang. Pero mamaya makikita natin kung saan tayo patungo. Kung saan ito papunta ng ating pag-uusap. Na ito'y perfect na rest. Ito'y kaganapan ng iyong kapahingahan. Kapahingahang pisikal, emosyonal, at espiritual. Dapat ganoon ang maranasan ng tao sa inimbitahan niya. So, tingnan po natin. Ang sabi niya, dinggin mo, ibig sabihin, Panginoon, ito na po ako. Sabi mo, mangusap ka sa Panginoon. Huwag mo ikubli ang iyong paningin sapagkat ikaw makasalanan ka. Tayo, makasalan tayo, pare-preso. Walang matuwid sa atin. So, anong pinapakita dito? Ito ay total trust. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sige, ang sabi niya po rito, may nilagay po ako dito, alam niyo po ba ang regalo ng Panginoon ay, kaya ang karakter niya, yung rest, di ba, bibigyan niya sa atin, ang karakter niya ay, He is able to save. May kakayahan siyang makapagligtas. Kaya nga siya nag-i-invite eh. Gano'n man kabigat ang problema natin, gano'n man kalubha, parang tingin mo, wala nang lunas. Pero sa Kanya, ang lahat ay may lunas. Sa Kanya ay may lahat kaya niyang gamutin. Ano po ito? Tingnan po natin sa Hebrews 7:25. Dahil dito naman, siya'y makapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasay, laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Hindi ba't ang Panginoong Hesus namatay siya at inilibing at nabuhay na maguli at lumuklok sa kanan ng Diyos? At siya'y patuloy na namamagitan doon sa atin sa Ama. Yung mga dalangin natin, tutugunin niya dahil siya ay naroroon na, nakakadirekta tayo doon sa luklukan ng biyaya. So dito pinapakita na kaya niya tayong iligtas anuman ang ating pinagdaraanan. Pinagdaraanan natin yung bigat na ito, hirap na ito, lulunasan niya yan. Nasa Kanya ang lunas, wala na ibang lunas kundi nasa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Kung naghahanap ka pa ng lunas, sa mundong ito, wala kang matatagpuan na lunas ng iyong paghihirap, kaguluhan, pagkalito. Isa lamang po ang ating Panginoon lang, ang tunay na cure. Kung merong hinahanap sa pandemic na ito, na cure, na vaccine para doon sa COVID-19, pero yun ay pangsamantala lamang. Marami sumisiyasat, pero ito ang lunas na magpasawalang hanggan. Kanina lamang may pumanaw na lingkod ng Diyos dahil sa COVID-19. Hindi natin masasabi na tayo ililigtas o hindi nito eh. Pero ang mahalaga, meron kang total rest. Ibig sabihin, hindi lamang sa lupang ito, dito pa lamang meron ka ng rest, kundi doon sa buhay na walang hanggan, may kapayapaan ka talaga. Meron ka talagang assurance na makapagpapahinga ka. Kasi po pwedeng ang tao mamatay na hindi na makapagpahinga. Hanggang doon sa kanyang paghihirap, doon sa kabilang buhay. Saan yun? Sa lawa ng apoy, napakabigat. Kaya nga ang tunay na kapahinga natin, ang matatagpuan natin yon sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Wow, purihin ang Panginoon. Walang ibang lunas kundi ang ating Panginoon, yung magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yung sabi niya rito, na makapagliligtas ng lubos sa sino mang lumalapit sa Diyos sapagkat alam niya ang ating dinaranas. Di ba? Sapagkat siya ay naging tao rin. So, ganun po yung aking gustong sabihin sa inyo. So, mahalaga po yun. Dapat nyo pong pagtiwalaan ang pangangaral na ito. Hindi po makapagliligtas sa mga simbahan. Di ba? Nagtuturo ang simbahan na mabubuti, pero hindi sila nakapagliligtas. Ituturo dapat ikaw doon kay Kristo. Sapagkat siya lamang talaga ang lunas. Huwag kayo maniniwala sa pumasok kayo dito, malulunasan ang problema nyo. Wala po. Pumasok kayo sa pananampalataya kay Kristo, malulunasan ang lahat nyong karamdaman. Lalo na mamaya na ituturo ko sa inyo. So, tingnan po natin. Okay. Siya ay may kakayahang makapagligtas at siya rin naman ay may meron siyang kagustuhan o nais, ibig niya na sumagip o magligtas.
Napakagandang kategory na ito na He is able to save and He is willing to save. Mahalagang salita ito sapagkat wala rito sa lupang ito na makamiibsan o malulunasan ang ating paghihirap. Una, sa buhay na ito, sumunod sa buhay na walang hanggan o sa kabilang buhay, siya lang talaga ang lulunas ito. So tingnan po natin ang text niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito po ang sabi niya, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya na magpapalibang ipapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig, makinig kayo, ito, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So magandang requirements, ito yung points na requirements na ikaw ay magsisi. Marami tayong pagkukulang, hindi lang pagkukulang, kundi kasamaan. Ano yung kasamaan? Ito yung minana natin sa Adan na hindi natin kayang matakasan. So kailangan natin ng tagapagligtas. He is able to save and He is willing to save. Sino yun? Ang ating Panginoon sa Kristo na sinasabi niya, hindi niya ibig. Kaya nga siya nag-invite eh. Kaya nga siya, sige magsilapit kayo. Sino yung tinutukoy niya magsilapit? Di yung mga napapagal, napapagod, nabibigatang lubha, sobra-sobra. Sila yung bibigyan niya ng kapahingahan, regalo na kapahingahan. So, purihin ang Panginoon. Kapahingahan na sinasabi niya doon. Ano pong sabi niya rito sa Luke chapter 11:13 na kapahingahan? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang iyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. So, kailangan nating hilingin ito sa Panginoon. Sapagkat ang kapayapaan at yung rest na tunay na kapayapaan, na tunay na kapahingahan, ay doon lamang magmumula sa banal na Espiritong mananahan sa atin. Pwede po pala nating hilingin ito sa Panginoon para tayo magtagumpay sa hamon ng hirap, kaguluhan, o dulot nitong kaguluhan na nangyayari sa mundong ito. Hindi lamang yung pandemic eh. Diba? May mga baha pa nga tayong pinagdaanan. May hirap pa nga tayong pinagdaanan dyan sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi po ba? Nagugulo talaga isip natin. Diba? May mga lindol kung saan bahagi, panig ng daigdig, even dito sa atin, nakapagtatala ng napakaraming paglindol. Diba? Ang tanong natin minsan, ano na kaya ang araw ng bukas? Yung pamilya ko ganito. Ano kaya ang diba? So maraming kaguluhan sa atin. Kaya dapat makapasok tayo sa tamang kapahingahan, sa tunay na kapahingahan na inaalok ng ating Panginoon. Nawa, naintindihan nyo ang pangangaral ngayon. Ang sabi po sa Unang Pedro 5:7, ito po ang sabi niya, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisaan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya, casting all your cares upon Him, for He will care for you. Sa English po, ewan ko po kung tama po yung aking translation, baka sa isip ko lang po yun. Pero ang sinasabi niya rito, kung ikay nakapasok, makinig kayo mabuti, pag naimbitahan ka ng Panginoon, sabi nga kanina sa Isaiah chapter 55, sabihin mo sa Kanya. Dito sinasabi naman sa Pedro, sa unang Pedro, itapon mo sa Kanya. Ibig sabihin, ilagak mo, ibuhos mo sa Kanya. Ano yung bigat mo? Ano yung sinasabi mo sa iyong sarili na napapagal ka na, ayaw mo na, suko ka na, diba? Sa pananampalataya man yan, sa relasyon man yan, sa pangangailangan man yan, tiisin man yan sa sakit. Ikas mo, ilagak mo sa Kanya, itapon mo sa Kanya. Kaya nga niya tayo inimbitahan eh. Ipaliwanag mo sa Kanya ang sitwasyon mo. Although ang Panginoon alam niya yan, kailangan nating itapon sa Kanya. Bakit natin itatapon sa Kanya? Nagmamalasakit siya sa atin. Na sinasabi niya, kaya nga siya nag-invite
Ito kaya nga under ito ng invitation ng kanyang ng mabuting Panginoon eh. Kaya siya naging mabuti kasi siya ay nagmamalasakit sa atin. 'Di ba? Kaya nga ang ating pinag-aaralan sa ngayon, maibigay natin sa kanya ang lahat ng pasan. Kaso nga lang po, ito ang problema. Parang isang sasakyan, meron ka na nga sasakyan, may pasan-pasan ka mabigat. Naglalakad ka, pumara ka ngayon sa isang sasakyan. Pagsakay mo ngayon ng jeep, yung pasan-pasan mo pa rin, ayaw mo ilapag doon sa flooring ng sasakyan. Alam niyo po ba, kaya ang tao na bibigatan, ayaw niyang ibigay sa Panginoon, ipasuko sa Panginoon. Kaya ko pa to. Hanggang sa pagdating niyo sa bababa niya, malapit na, ayoko na. Bakit? Hindi niya kasi hinagi sa Panginoon. Hindi niya inilagak sa Panginoon ang kanyang mga kabalisahan, kaguluhan, kabigatan. Ang Panginoon nga lunas, ayaw natin ibigay sa Kanya. Kailangan nating ibigay sa Kanya. Bakit? Ang taas ng pagmamalasakit ng Panginoon sa atin. Yan ang sinasabi sa 1 Pedro 5:7. So mahalaga po ang mga bagay na iyon. Tingnan natin ang senaryo ng Matthew chapter 4, 23 to 24. Tingnan natin kung ano ang nangyaring ito. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at lahat ng karamdaman na nasa tao. Bakit? Nagmamalasakit siya. Diba? Inilalapit sa kanya ng mga tao yung mga may sakit. Kaya nga kailangan, ilagak mo sa kanya. Sabihin natin sa kanya. Iiyak natin sa kanya. Ibigay natin sa kanya lahat. Diba? Yun po ang ibig sabihin dito. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanyang dinala sa kanilang lahat ang mga may karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at hirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. Hindi ka man pagalingin, halimbawa lang, wag niyo po akong anuin. Meron kasing plano ang Panginoon kung hindi ka man pagalingin, pero magpasalamat ka dahil may buhay na walang hanggang ka na. 'Di ba? Pero kung ikay pagalingin, sabihin mo sa kanya, ikas mo sa kanya, ilagak mo sa kanya, Lord, pagagalingin mo pa ba ako? Sige po, kung pagagalingin mo ako, sige po, pagalingin niyo po ako. Ito po ang aking katayuan ngayon. Ngunit kung hindi man, ayoko pong anuhin to, pero sabihin mo na, Panginoon, kung wala po ako magagawa na, kunin mo na ako. Ano pang saysay ng buhay ko kung nandito ako? Kung hindi ako makapaglingkod sa iyo. Halimbawa lang diba? Yun yung tunay, ilagak natin sa Kanya. Diba? Bakit? He care for us. Nagmamalasakit ang Panginoon, kaya nga pinagaling niya yung mga yung lumalapit sa Kanya, nilalapit din sa Kanya, kamag-anak, ang naglalapit. Diba? Napakabuti ng Panginoon, nagmamalasakit siya sa atin. Now, pangalawang points. Una, paanyaya na mabuting Panginoon. Sino yung inanyayahan? Diba? Yung mga napapagal, nabibigat ang lubha. Yung mga manlubha, ang karamdaman. Sapagkat naparito ang Panginoon sa mga may sakit, sa mga nalulunod. At sa pangalawa, layunin ng pagpapaanyaya, magbigay ng regalo. Ano yung regalo? Ano yung kanyang regalo? Ito'y kapahingahan na hindi ito makukuha sa sanlibutan o sa mundong ito. Pangalawa, papasok po tayo. Ito yung pangalawang points na pagpasok sa tunay na kapahingahan. Una, nangako siya ng regalo, di ba? Balikan natin, magsiparito sa akin kayong lahat ng napapagal at nangabibigatang luba at kayo'y aking pagpapahingahin. So, unang verse po yun. Pero yung kapahingahan, hindi pa magiging ganap yun. Kasi meron pang i-require ang Panginoon na dapat mong magkaroon ka ng kapahingahang lubusan. Yung unang verse, ito'y kapahingahan lamang sa literal na bagay. May ibsan lamang na bagay. Ito'y malabo pa, pero lilinaw ito sa verse 29. Tingnan po natin, ito'y pagpasok sa tunay na kapahingahan. Verse 29a. Ito po ang sabi niya. Pasanin ninyo ang aking
pamatok. A po yun, pasanin natin ang kanyang pamatok. Sino yun tinuturo dito? Yung mga napapagal, nabibigatan. Ano ang ibig sabihin sa Griego ng pamatok? O kaya pasanin, di ba? Pasanin ang pamatok. Ano po ba sa Griego yung pamatok? Ang pamatok ay sugos. Pag sinabing sugos, ito po yung magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Minsan kasi, makinig kayo mabuti, minsan, di ba, may mga tao ganito. Pastor, pag-pray nyo nga po ako para ako'y gumaling at ako'y tunay na mapahinga sa aking nararamdamang ito. Minsan, may senaryong ganito. Pinagaling. Makinig kayo ha. Pinagaling ang sa kanyang sakit. At ako naman ay maglilingkod sa Panginoon. Di ba? May mga pangakong ganyan. Pero dumarating ang time, hindi naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sila'y nakatanggap lamang ng kapahingahang pisikal. Okay? Kailangan ang matanggap natin ay kapahingahang pisikal at espiritual. Kasama na po yung emotion doon. Makinig kayo mabuti, ito'y mahalaga na makapasok tayo sa tunay na kapahingahan. Na pagpasok sa tunay na kapahingahan, ang gusto kong sabihin dito, magkaroon tayo ng join. Ang sabi dito sa Griego, yung sugos, yung fellowship, yung magkaroon ka ng makijoin ka sa Kanya, makipamato ka sa Kanya, makisama ka sa Kanya, maging isa kayo. Wow! Hindi ba't pagkaisa tayo ng Panginoon? Makinig kayo mabuti. Mahalaga po ito. Pag ikaw ay may tunay na relasyon sa Panginoon, ikaw at siya ay magkaisa na. Kung ano ang meron siya, makinig ka mabuti, kung ano ang meron siya, meron ka rin. Hallelujah! Sana itong part na ito, na second point na ito, magbigay sa atin ng landas ng tunay na pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. May pagtitiwalang gumagaling, makinig kayo mabuti, iba po yung sinasabi itong rest. Ito yung kaligtasang katiwasayan. Sa isang salita, saving rest, di ba? Saving rest. Ito yung kaligtasan ng kapahingahan na gusto kong ituro ngayon, itutuloy natin. Sabi niya rito na magkaroon talaga tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. Paano tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya? Total trust. Magtiwala tayo sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ito yung katuruan na dapat nating tayuan, na sa ating sarili hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Although may nagpagaling ang Panginoon, pero 'di ba may 10 pinagaling ang Panginoon? 'Di ba? Sino lang bumalik? Isa. Hindi pa niya kalahi. Wow. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi lahat ng kumikilala sa Diyos ay may tunay na pananampalataya. Yung may tunay na pananampalataya, ito yung tunay na nagtiwala ng buong naglagak ng kanyang pagtitiwala ng kaligtasan na sa kanyang sarili ay hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, kundi ang Panginoon na magliligtas sa kanya. Tingnan natin. So, pumasok po tayo sa salitang trust, tunay na pagtitiwala sa Kanya. Wala tayong kakayahang iligtas sa ating sarili. Una, apat na under niya na pag-aaral natin sa verse na ito, sa verse 29 hanggang 29b hanggang doon sa verse 30. May makikita po tayong 4 na bagay dito. Una, magkakaroon tayo ng tunay at dalisay na aral. Alam niyo po ba, pag nakapakinig ka ng ebanghelyo ng Panginoon, may ibsan ang bigat mo. May ibsan ang tunay mong dinadala. Malulunasan ang iyong hirap, kaguluhan, pagkalito. Dulot ng iba't ibang bagay o maaring pandemic. Nalilito ka, napapagod ka, nahihirapan ka. Ito'y tinuro sa mga Israel. Babalik ulit ang pinaka-main context ito. Itinuro sa Israel ito. Na sila ay akala nila sila ay may tunay na pananampalataya, pero huwad pala. Sapagkat hindi nila kinilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang tagapagligtas. So ano pong ipinapakita dito? Ito'y dapat na magkaroon tayo ang tunay na pagpasok, makinig kayo mabuti, ang tunay na pagpasok sa kapahingahan.
yung ang Panginoon ang nagtuturo sa atin. Wow! Doon tayo nakakapasok sa buhay na walang hanggan nung nakapakinig ka ng dalisay na aral na mismong ang Panginoon ang nangungusap sa iyo. Hindi lamang yung etong nangangaral sa iyo, halimbawa sila Pastor Rene, o maaring kami, o sa iba pa mga pastor na tama ang pangangaral. Ang salita ng Panginoon ay nangungusap sa iyo, nangungusap sa kaloob-looban mo. Ibig sabihin, nakakain mo yung masustansyang buhay na walang hanggan na papunta ka roon. Nagsisimula na pala sa iyo na magkaroon, di ba, nagkaroon ka ng pagtiwala sa Kanya. Ang relasyon mo pala, dahil nakapapasok ka na sa tunay na kapahingahan, ito yung unti-unti mong mararanasan. Yung matututunan mo ang Kanyang aral. Tingnan natin ang context na pinag-aaralan natin. Verse 29b. Ano po ang sabi niya dyan? Di ba? Pasanin mo ninyo ang aking pamatok, which mean, ito po ang sabi niya, magkaroon kayo ng relasyon sa akin, na intact relationship sa akin, makijoin ka sa akin, kung ano meron ako, meron ka. Kung ako ay may buhay na walang hanggan, may buhay na walang hanggan ka. So, ito po ang sabi niya, sa verse 29b, at mag-aral kayo sa akin. Alam niyo po ba, ang pag-aaral sa Panginoon, marami ka matututunan sa Kanya. Sa mundong ito, ano matututunan mo dito? Ilalayo ka sa Panginoon. Minsan may mga sekta, ilalayo ka sa Panginoon eh. Ilalapit ka sa relihiyon. Ilalapit ka sa mga ganda ng mga building. Ilalapit ka sa mga kayamanan, pera, pananalapi. Ang kaharian ng makapasok ka sa pahinga na tunay na kapahingan, yung meron kang salita ng Panginoon na ninanamnam mo araw at gabi. Pag nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon at sa meditation mo, ito'y buhay na hindi mo parang ayaw mong iwanan, ayaw mong bitawan. Para bagang ikay nabuhay na ng 1,000 taon, sapagkat ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Hindi ba? Parang pagka nininamnam mo ang salita ng Panginoon, parang humaba ang buhay mo ng isang taon, ay 1,000 taon. Di ba? Sabi po yan sa Pedro, di ba? O ano pong ibig sabihin nito? Nagkaroon tayo ng tunay na aral, dalisay na aral na galing sa ating Panginoong Hesukristo. So, tingnan po natin. Pag-aaral. In Matthew chapter 11, 25 to 26, yan ang context niya, itataas ko po, makinig kayo mabuti. Nang panahong iyaon, ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Yung sa tingin nila, makinig kayo mabuti, na sa tingin nila, sila'y walang sakit, walang karamdaman, hindi sila naguguluhan, nagmamarunong sila. Ito yung mga taong ito. Ito'y lihim sa kanila. Sino yung lihim? Lihim si Kristo sa kanilang buhay. Wala sa kanila yung aral ni Kristo. Ayaw nilang tanggapin yung aral ni Kristo. Bakit? Sila yung nagmamagaling sa kanilang sarili. Pero yung context nga natin, binabasa natin, ang nangangailangan, sino yung iniimbit ng Panginoon? Nabibigatan. Yung mga may sakit. Yung mga hindi nagmamarunong. Yung litong-lito, yung hindi niya kayang patakbuhin ang buhay niya, yun yung gusto ng Panginoon, lahat sila. Lahat ng iyon gusto nung papasukin ng Panginoon sa tamang kapahingahan, tunay na kapahingahan. So makinig po, bilang huli, sabi niya, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Sino yung sanggol? Yung walang kakayang iligtas sa kanyang sarili. Yung hindi niya kayang buhatin ang kanyang sarili. Yung hindi niya kayang pakainin ang kanyang sarili. Kaya nga ito, aral eh. Alam niyo po ba, pag natututo na tayo sa Panginoon, natututo tayo, nakakapag-aral tayo, para tayong sanggol sinusubuan. Hindi po ba? Na mas mabuti yung ang Panginoon nagsusubo sa atin. Personal relationship po yan. So yun po yun. At ang sabi niya, oo nga, Ama, sapagat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Bakit nalulugod ng Panginoon? Ayaw ng Panginoon na mapagmataas. Ang gusto niya nagpapakumbaba. Ang gusto niya yung para bang sa sarili niya na sinasabi niya sa kanyang sarili, Ama o Panginoong Jesus, wala po akong kaya. Turuan niyo po ako. Even ako, pag nagtuturo ako, lagi ko panalangin, Lord, bobo po ako eh. Ayoko po na mangaral na walang galing sa iyo. Tulungan mo po ako o tulungan mo po kami na nangaral sa harapan.
Kahit konti lang, ito panalangin ko, kahit konting karunungan lang, Panginoon, sapat na po sa akin yon. Lagi ko pong panalangin yon. Ito'y napakalawak na sa akin, konting kaalaman lang, Panginoon. Kaya nga, ang buti ng Panginoon sa atin, tinuturuan tayo ng Panginoon. Mahabagi ng Panginoon sa atin. Kaya nga, ang Panginoon ay nalulugod doon sa mga tao nagpapakumbaba. Okay? Mahalaga po yun. Saan nagpapakumbaba? Nagpapakumbaba sa aral ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, hindi niya ililihim ang kanyang sarili doon sa taong nagsasabing siya'y mangmang, musmos, walang alam, gaya ng sanggol. Hindi po ba sa ating binasa kanina? O Matthew chapter 5 verse 2, ito po ang sabi niya, at ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila at sinabi. Hindi ba't ang sa Mount Tabor po ito umakyat ang Panginoon sumusunod sa kanila ang tao napakataas nito. Bakit? Naghahangad sila na makapakinig Diba? Alam niyo po ba pag meron ka na nakapapasok ka na doon sa kapahingahan, anong gusto mo? Hanapin mo yung salita ng Panginoon. Sila hinahanap nila yung salita ng Panginoon. Kahit ang Panginoon umakyat sa bundok, makapakinig lang sila ng salita ng Panginoon. Ngayon sa buhay natin minsan dumarating ang time Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal ni Pastor Andrew magsalita. Hindi po ba? Ang Panginoon maghapon nangangaral. Hindi ba? Purihin ang Panginoon. Pangalawa, una, sa pagpasok natin sa kapahingahan, nagkaroon tayo ng total trust sa ating Panginoon. Yung sinasabi niyang sugos, ito yung magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya, pagkitiwala, o magkaroon tayo ng join, o ibig sabihin, to join, o makiisa tayo, o being one with Christ, o maging isa tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Pangalawa, pagpasok sa tunay na kapahingahan, una, mag-aral, natututo tayo sa Kanya. Pangalawa, nakikilala ng lubos ang Panginoon. Makikilala natin ng lubos ang Panginoon. Kailangan mo makilala ang Panginoon ng lubos. Hindi ba't nag-aaral tayo, nakakapasok tayo sa kapahingahan, di ba? Pero marami pa tayong dapat malaman sa Panginoon. Makikilala pa natin ang Panginoon na napakalalim, sa malalim na kaparaanan, sa pamagitan ng simpleng salita ng Panginoon. Pero doon makikita natin yung lalim at lawak at yung kagandahan niya sa ating mga buhay. Yung pagmamalasakit niya sa atin upang lunasan ang ating hirap, kaguluhan, o yung pagkalito, o pagkasawa sa buhay na ito. Kaya alam nyo, maraming tao nagpapatiwakal. Meron naman yata nakita sa Facebook na nagpatiwakal na estudyante. Ano lang ata yun, 13 years old lang yun. Na problema na, di ba? Patiwakal na. Kasi bakit? Meron siguro siya nahihirapan ng kanyang kalooban. So, kaya nga tayo, para makapasok tayo sa tunay na kapahinga, kailangan natin salita ng Panginoon. Mag-aral tayo sa Kanya at Siya mismo ang magtuturo sa atin. Pangalawa, ito yung senaryo habang tayo nag-aaral, ay makikilala natin ang ating Panginoon na Siya'y napakabuti talaga. Hallelujah. Ano yung kabutihang meron Siya? Dalawang bagay. Under po yan ng makilala ng lubos ang Panginoon. Dalawang bagay. Sa verse 29C, mag-aral kayo sa akin, ulitin ko po, sa 29A, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. C, ito yung sinasabi ko, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Gusto ko munang siyasatin natin, suriin natin kung gaano kaamo ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi niya sa Matthew chapter 21 verse 5? Ito po ang sabi niya kung paano siya naging maamo. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Ano pinapakita dito? Pag sinabing hari, makinig kayo mabuti. Ang hari hindi sasakay sa asno, bisiro, hindi sasakay yan. Saan sasakay ang hari? Sa napakagandang karwahe. At pag sinabing hari, karingal-ringal. Ito yung hindi maasahan. Ito yung hindi tinanggap ng mga Israel, ng mga Hudyo. Biruin mo, haring tagapagligtas nakasakay sa bisiro. Nakasakay doon sa
bisirong, anak ng bisirong babae na hindi pa, dumalaga. Ibig sabihin, siya ay sumakay doon. Imbis na ang inaasahan ng Israel, galing sa langit, nakasakay sa kabayo na siya ay Lord of Lords. Diba? Na siya ay Lord of Hosts. Kasama niya yung laksa-laksang anghel, yun ang hinahanap nila. Pero hindi nila alam, dumating ang Panginoon sa napakaamong kalagayan. Hindi maringal na kalagayan. Pag sinabing maamo, hindi ito yung magagalitin. Hindi ito yung yung pagka nagkamali ka, ganon. Hindi. Pag nagkakamali ka, itutuwid ka, napakaamo ng Panginoon. Yun yung ginawa sa kanya, hindi magagandang bagay, maamo pa rin niya itong tinutuwid. Hindi katulad ng tao. Pag lumapit kayo sa akin, ito, may nangyayari, lumapit ka sa akin, halika. Di lumapit nga. Ikaw kasi, ang sama-sama mo ito na lang itong tulong ko sa iyo, huwag ka nang babalik ha. Ganon, di ba? Parang ang sama, hindi tayo maamo. Lagi tayong galit. Di ba? Pero ang Panginoon hindi nagagalit. Pag kahit na tayo nagkamali, kahit na tayo nagkasala, kahit nilapastangan natin siya, at ngayon humihingi tayo ng tulong sa Kanya, hindi niya tayo itataboy. Maamo ang Panginoon. Aalalayan ka pa nga niya, lumapit sa iyo. Bakit? Ikaw na mismo, yung inano ka ng Panginoon, in-invite ka ng Panginoon, nung nagtiwala ka sa Kanya, aalalayan kanyang mapalapit ng lubos sa Kanya. Para makilala mo siya ng lubos. Yung gusto niya ibigay na tunay na rest, na sinasabi kanina, ay matagpuan mong ganap. Paano pag mamamalupitan tayo ng Panginoon? Nagkasala ka nga Dapat kang kalusin. Di ba? Pero ang Panginoon, pag natagpuan mo, makikilala mo ang Panginoon, sasambahin mo ang Panginoong Hesus, pupurihin mo ang Panginoong Hesus. Bakit? Hindi niya tayo hinatulan sa ating mga kapagsalangsang at pagkakasala. Purihin ang Panginoon. Karapat dapat siyang luwalhatiin. Kaya nga makikilala natin ang Panginoon Pangalawa, yung meron siyang mapagpakumbabang puso. In John chapter 13, verse 5, na magkagayoy nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigtis. Ano pinapakita dito mapagpakumbabang puso? Ang gusto ng Panginoon hindi siya paglingkuran. Ang gusto ng Panginoon siya ang maglingkod. Ibinigay niya nga ang kanyang buhay Ito, napakababang kalooban ng Panginoon. Imbis na yung mga alagad, pinakain niya, di ba? Binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon sila ng kapayapaan habang kasama si Jesus Christ. Hindi ba't dapat ang Panginoon ang paglingkuran ng mga alagad? Di ba, Panginoon? Kaya nga siya tinatawag na Panginoon Alam niyo po ba, pag sinabing Panginoon, pinaglilingkuran? Di ba? Ang Panginoon, salitang Panginoon, ay yan ay pinapupurihan. At sa isang salita, ang Panginoon sinasamba. Pero ang Panginoon, sinasamba nga siya, pero sa paraan na siya mismo ang gumagawa ng pagpapakumbaba. Siya ay pumarito, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod, na itong example na iniwan niya, even ang mga paa ng mga alagad ay hinugasan niya. Diba? Hindi ko na sasabihin yung context pero dito pinapakita ang kanya pagpapakumbaba. Diba? Nagpakababa siya, bagamat siya Diyos, sabi sa Pilipos, hinubad niya, nagpakababa siya. Diba? Para Para sa atin, paglingkuran tayo. Hindi ba dapat siyang purihin pa rin? Makilala mo ng lubos ang ating Panginoon na siya'y mabuti? Yung invitation niya, hindi mo pa ba tatanggapin? Hindi pa ba natin ito igagrab, sasamantalahin? Pagkakataon mo na ito, kapatid. Pagkakataon mo na ito sa pakikinig mo ngayon. Tanggapin mo si Jesus Christ as a personal Savior mo. At tiyak makapapasok ka sa tunay na kapahingaan ng iyong kaluluwa. Na hindi ka i-condemn, makikita mo kung gaano siya kadakila. Makikilala mo siya ng lubos, hindi ka niya i-condemn sa dinami-dami mo ng kasalanan. Even sa ating mga buhay. Ang dami nating failure. Ang dami nating pangako sa Panginoon, hindi natin natutupad. Hindi niya tayo sinusumbatan. Purihin ng Panginoon sa mga bagay na iyon. Pangatlo, ito yung sinasabi kong ganap na kapahingahan.
Ang ganap na kapahingahan na ito sa verse 29d. Basahin ulit natin sa 29, buo po ulit. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Tumigil tayo kanina doon. At ito tutuloy ko. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alam niyo po ba? Ang tunay na pagdurusa ay sa kaloob-looban. Akala natin ang tunay na kapanglawan o kapaghihirap, pagdurusa, pagkalito, kaguluhan ay doon lamang sa panlabas na pangangailangan. Alam niyo po bakit? Iyan ay reflection lamang kung ano nangyayari sa kalooban. Kung ano yung sinasaloob ng kaluluwa, yun yung nararanasan at ine-express niya, pinapakita ng katawan. Papaano mo may isasalarawan ang tao sa kanyang kaluluwa, kung ano yung kaluluwa niya. Kung ang kaluluwa niya ay malungkot, lalabas sa kanyang katawan. Kung ang kaluluwa niya ay nakapagpapahinga, makinig kayo mabuti, ang katawan niya ay malakas. Ang katawan niya ay punong-puno ng on fire siya sa Panginoon. Wow. Ito yung gusto kong makita rin natin sa pangatlong puntos, yung magkaroon tayo ng ganap na kapahingahan, yung masumpungan natin ang tunay na kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kasi pag ang kaluluwa ang nagkaproblema, ito'y lubos na kapanglawan. Pero pag ang kaluluwa ay masigla, makinig kayo mabuti, pag may salita ka ng Panginoon, nakilala mo ang Panginoon, at siya ay mabagbag na puso, mamahalin mo siya, pupurihin mo siya, sasambahin mo siya, paglilingkuran mo ang Panginoon, even sa iyong hanggang katapusan ng iyong buhay. Kasi bakit? Pahingang-pahinga ka na eh. Bakit? Sold out ka na yung kaluluwa mo eh. Mawala man tayo dito eh, may kapayapaan ka eh, meron kang tunay na kapayapaan at rest na tunay, doon ka punta sa buhay na walang hanggan. Diba? Ito yung kaganapan ng ating kapahingahan pag ang kaluluwa natin, makinig kayo, ito. Hindi ba't ang sabi doon sa Matthew, chapter 10 yata yun, 28 verse 10 yata yun, 10:28 pala, 10:28. Hindi ba't, hindi ko po nailagay dito, hindi ba't sabi niya, matakot ka, huwag ka matakot sa pumapatay ng katawan, at siya ay hindi nakapagbubulid sa impyerno? Ang katakutan mo, alin? Yung doon ka matakot sa pumapatay, nakapagbubulid pa ng kaluluwa doon sa impyerno. Hindi ba? Sapagkat ang kaluluwa ay ang pupuntahan niyan, dalawa. Pwedeng sa buhay na walang hanggan o doon sa kapahamakan. Kaya nga, pag ang kaluluwa mo ay may problema, ang rest mo ay wala talaga, ang rest mo pang samantala lang, yung nauna kanina, pero ang tunay na rest na sinasabi ko rito, yung ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Yung alam mo, meron kang assurance of salvation, may katiyakan ka na ikay ligtas. Bakit? Napapakain ka ng Panginoon, nakilala mo ang Panginoon, sinasamba mo ang Panginoon, naitutuwid mo pamumuhay mo, sa pangangaral ng mga pastor, nababago ang imahe ng buhay mo. Dating maliko, nababago na, nagiging matuwid na. Hindi ba? Meron ka ng assurance of salvation. Bakit? Ang tunay na kapahingahan mo, nasa Panginoon na. Ang buong pagkitiwalang kapahingahan dito, sinasabi dito, yung trust. Yung buong kapahingahan mo ay napapahingalay, sa isang salitang malalim na salita, napapahingalay doon sa may hawak ng buhay. Sino yun? Sa unang points, yung sinasabi niya nitong sugos, nagkaroon ka ng personal relationship sa Kanya. Na kayo'y isa na. Kung ano meron siya, meron ka. O makinig kayo mabuti, karagdagan. Kung ano meron ka, pinagtagumpayan niya. Ano meron ka? Kapanglawan. Diba? Kaguluhan. Hindi tayo victorious. Pero siya nag-victorious para sa atin. Isinama niya tayo sa tagumpay. Hallelujah. Meron tayong kapahamakan, napunta tayo sa Kanya. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Kinuha niya yung kapahamakan eh. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Ganap na kapahingahan. In Hebrew chapter 2 verse 18, ito po sabi niya, palibhasa ay nagbata siya ng pagkatukso, siya ay makasasaklolo sa mga tinutokso o sa mga nagkakaproblema. Ito ay context po nito, yung mga tinutokso ang buhay nila bilang isang mananampalataya o nababagsak sila sa pagkakasala
o napopol sila doon sa mga mapanirang simbuyo na umiiral sa mundong ito. Kaya ang Panginoon, tumawag ka sa Kanya, sasaklolo ang Panginoon sa atin para magkaroon ka talaga ng total rest. Diba? Kung may pagkukulang ka, makakapagpahinga ka, tawagin mo ang Panginoon. Diba? Yun po yun. Lucas chapter 14 verse 15, malapit na po ako matapos. At nagturo siya sa mga sinagoga nila at niluwalhati. Lucas 14 po yan, 14:15 po yan. Hindi po na ano to. 14:15 po ang ating babasahin. Ang sinabi po roon sa salitang iyon ay mapalad ang tao na inanyayahan doon sa salo-salo at makakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang taong iyon. Ano yung ibig sabihin doon? Nakapasok sa pag-i-invite ng Panginoon, napakapalad ng taong inimbitahan at nakakain. Sino yung nakakain? Po, pwede man naman naimbitahan makinig kayo mabuti. Kaya ngayong una, po, pwede ka naimbitahan, pwede namang lumabas ka, di ba? Hindi mo na binalikan yung pinuntahan mo, di ba? Ibig sabihin, walang kaligtasan. Pero mapalad na nakakain. Ba't sinabi nakakain? Mapalad ang taong nakaranas ng tunay na kapahingahan doon sa kaharian ng langit. Di ba? Yun ang tinutukoy dito. Hindi lang po nakalagay dito, nagkamali lang po tayo ng ano. Pero ang sabi niya po rito, isa pa pong verse in Hebrews chapter 4 verse 3. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsipasok sa kapahingahang yaon. Sino yung tinutukoy doon? Yung mga nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan o sa kanyang galit ng Panginoon, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanlibutan. Even doon sa mga bagay na hinanda ng Panginoon, na ilatag niya na, pero merong tao sa Israel, makinig kayo, ito'y quote po ito, sa bansang Israel, may mga tao doon na hindi nakapasok sa kapahingahan. Pero nakapasok sila sa lupang pangako. O, di ba? Ang context niya, may nakapasok sa lupang pangako, pero hindi sila tunay na nakapasok sa tunay na kapahingahan na isang araw pa na kapahingahan na tinutukoy dyan. Ano yon? Yung sinasabing Sabat dyan, yung tunay na rest doon sa buhay na walang hanggan. Iyan ko po sa inyo mamaya yan. Sabi pa po sa John chapter 14:27, ito po ang maganda rin dyan, na bakit ito'y ganap ang ating kapahingahan. John 14:27, ang kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay na sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi mo may kukumpara yung kapahingahan o yung kapayapaan na sinasabi niya rito. Ito yung kapayapaan na sinasabi niya rito, kapahingahan po ito. Hindi ito maibibigay sa sanlibutan. Ito yung ibinibigay ng Panginoon sa atin. At ang sabi niya, ito yung bilang huli. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Ano ibig sabihin na ito'y paalala na nagtiwala sa Panginoon? Sino man nagtiwala sa Panginoon ay meron tunay na kapayapaan o kapahingahan. Bakit? Sila ay hindi matatakot. Bakit? Ang Panginoon ay mauna sa kanila doon. Yun ang sinasabi doon. Kaya nga, huwag tayo matakot. Bakit? Ang Panginoon ang nauna sa atin doon. Para ihanda niya sa atin ang mga bagay na pupuntahan natin. Inihanda niya na lahat ng bagay. So, hinihintayin natin ang tamang pagkakataon upang ma-meet natin ang ating Panginoon. Maaring tayo ay ma-rapture na. Di ba? So, mamimit natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo. Pang-apat, pagpasok sa tunay na kapahingahan. Pang-apat na points. Una, mag-aral. Pangalawa, makilala ng lubos ang Panginoon. Pangatlo, ganap na kapahingahan ng pagkilala sa Kanya, yung masumpungan natin, yung Kanyang, siya ay makasumpong tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Okay? Una, ay makilala natin siya, ay mag-aral. Pangalawa, makilala, siya ay maamo at mapagpakumbabang loob. Pangatlo, yung magkaroon tayo ng kapahingahan. Okay? Sa pang-apat, verse 30, ito po yung panghuli na matapos po tayo. Panghuli, in verse 30, A to B,
Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Yung sinasabi niyang malambot ang aking pamatok. Ikaw ba nang pumasok sa pananampalataya sa Panginoon mabigat? Hindi ba't di mo nga namalayan, nakapasok ka na sa kanyang kaharian? Hindi ba't dumating ang time nga, dati ito'y buhay mo, nagulat ka, ito na ang buhay mo ngayon? Yung ba mabigat na nakapasok sa kanyang kaharian ng kapahingahan? Hindi ba't magaan? Yung bang nakilala natin ng Panginoon, mabigat ba sa atin? Pinressure ba tayo ng Panginoon? O para bagang tinulak ba tayo ng Panginoon? O kinondem tayo ng Panginoon? Hindi naman, di ba? So dito pinapakilala kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Hindi niya tayo pumilit na pumasok o magtiwala sa Panginoon. Hindi niya tayo pinilit. Ito'y kusa mong ibinigay sa Kanya sapagkat ito'y regalo. Makinig kayo mabuti. Niregaluhan tayo nito. Kaya hindi ka pinipilit, meron ka pa ring will para hanapin mo yung tunay na kapahingahan. Kaya nga sa pagkakataong ito, na sinasabi niya rito, sa talatang ito, na malambot ang aking pamatok, yung nakilala natin ng Panginoon, naging isa tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, hindi naging mabigat di ba? Magaan nga ang takbo ng buhay natin Lahat nga, sinasabi natin sa Kanya. Pag namamroblema tayo, nag-iisa na lang tayo sa buhay, o makinig kayo mabuti, dinanaras natin, hindi ba't lumalapit tayo sa Kanya? Mabigat ba? Di ba may kagaanan tayo? May nagpagbibigyan tayo ng ating mga problema, pasanin? Di ba? Kaya nga, sino ang lunas? Ang ating Panginoon talaga. Wala nang iba. At yung salita na sinasabi niya rito, at magaan ang aking pasan na ibinibigay. Ano yung sinasabi niya itong magaan ng pasan? Yung bang kusang loob mo sa pamamagitan ng banal na espiritong nag-uudyok sa'yo. Di po ba? Hindi yung parang sumusunod ka sa batas, di ba? Lagi mong, kailangan ko gawin ito, sikap na sikap ka, mamaya bagsak ka na naman. Hindi ba? Sa mga Hudyo, ganito nangyari sa kanila, kaya tinuturo ng Panginoon ito Magaan ang aking pamatok, sabi niya rito. Sabi niya rito, sapagkat malambot ang aking pamatok, sabi niya sa Israel, sa mga Hudyo, at magaan ang aking pasan. Hindi katulad nung binigay sa inyo ni Moises, di ba mabigat yan? Hindi ba't puro batas yan para makapasok ka doon? Wala kang makapapasok Kaya anong pinakamagaan? Di umanib ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kaya nga hindi mahirap. Ito'y malambot. Soft. Ibig sabihin malambot. Diba? Ito'y napakagaan dalin. Yung pasan na ito napakagaan. Ano yon? Simply to trust in Him. Trust lang po, magtiwala sa Panginoon. Magaan lang. Minsan, binibigyan natin ng kabigatan Dahil sa pagtitiwala ko sa Panginoon, kailangan ko manalangin ng ganitong kahaba. Dinidiktahan natin ang ating sarili. Bakit kung meron kang banal na espiritu, makinig kayo mabuti, pag may banal kang may espiritu, manalangin ka man na 1 oras, 2 oras, 3 oras, magaan. Amen? Pero kung didikta mo sarili mo, ay kailangan kong gawin ito, magpapasting ako. Pero hayaan mo ang banal na espiritu, magpapasting ka, nangungusap ang banal na espiritu, ipagpasting mo si ipanalangin mo si ipanalangin mo yung mga kapatiran, napakagaan. Hallelujah. Kaya nga sinasabi rito, yung pag-aaral sa Kanya, yung magkaroon ka ng relationship sa Kanya, yung magkaroon ka ng total rest sa Kanya, ito yung magpapakita sa atin sa kaganapan na makapasok tayo doon sa tunay na kapahingahan na inalok ng ating Panginoong Hesukristo. So, ganun lamang po yung kasimple, magaan. Isang araw, ngayon kung ikay nakinig, baguhan ka pa lang sa nakapaginig ngayon, kung nakapasok ka ngayon, kung nakapakinig ka ngayon, alam mo, magugulat ka isang araw. Parang nandun na kaagad ako, di ba? Alam ko na kaagad, nakakilala na ako sa Panginoon. Magaan ang takbo ng buhay mo. Dire-diretso ka na naglilingkod. Dire-diretso ka na naglilingkod sa mga tao. Di ba? Bakit? May naranasan ka. May na-experience ka. Hindi ka sumanib sa relihiyon.
nakipamatok ka kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pamatok niya, dinala mo. Di ba? Magaan, napakagaan, malambot. Ang kanyang pamatok, magaan ang pasan na ito. Ano yon? Magtiwala sa Kanya. Alam niyo po ba minsan ang pagtitiwala? Naalala ko yung footprints in the sand. Panginoon, sabi niya, nakita niya 4 na paa. Pagod na siya, layo na nilalakbay niya. Alam niyo, ang buhay natin, malayo ang journey natin. Sana matagpuan natin yung journey natin na punong-puno tayo ng kapahingahan. Minsan kasi sa journey natin, tayo pa yung gumagawa, ayaw natin mag-total trust sa Panginoon. Tayo yung nagsisikap. Hindi natin pinagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi niya, pagod na ako. Akala niya, siya pa yung naglalakad. Hindi niya alam, sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo ba baga alam? Pasan-pasan na kita. Alam niyo po ba ang Panginoon, hindi niya hayaan na manlupaypay ka. Hindi niya hayaan na masagad ka doon sa malubha, pag ikay Kristiyano na, sa malubhang katayuan, kundi ikaw ay bubuhatin ng Panginoon. Bakit? Hindi natin talaga kaya sa panahong ito. Hindi natin kaya. Kaya, ang kagaaran nito, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sa Hebrew chapter 4, verse 1, 3, 7 to 16. Ito po ang sabi niya, mga takot nga kayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad ng di nakaabot na yaon, sapagkat tunay na kayo'y pinangaralan ng mabuting balita. Mahalaga po yun. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang pinakinggan. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Mahalaga pong bagay yon, yung magtiwala sa salita ng Panginoon. Sa verse 3, sapagkat tayo'y nagsisipananampalataya ay nagsipasok sa kapahingahang yaon. Gaya na sinasabi niya, gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi makapasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang gawa ay nangatapos na mula nang itatag ang sanlibutan. Verse 7, talon na po tayo. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinasabi na ng una, ngayon kung narinig nyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ng inyong puso, sapagkat kung ibinigay niya sa kanila ni Josue ang kapahingahan, so makinig kayo mabuti, hindi ba't sila nakapasok sa lupang pangako? Pero bakit meron pa tinutukoy ditong kapahingahan? Ang tunay na rest, hindi yung mga bagay sa lupa. Totoo, sa iyong paglilingkod sa ating journey, may kapahingahan ka na. Bakit? Nagtitiwala ka na sa Panginoon, natunghayan mo kung ano pinapagawa sa iyo ng Panginoon, nalaman mo, ngayon magtiwala ka sa Kanya, kapahingahan po yun. Pero ang tinutukoy niyang kapahingahan pa rito, yung makapasok sa tunay na kapahingahan, ito'y spiritual na tinapik natin dito sa pangalawang points natin. Verse 10, sapagkat ang pumasok sa Kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman ng Kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ano ibig sabihin dito? Yung ikay natapos na ang takbuhin mo sa buhay, gaya ni Pablo na sinasabi niya, I fought a good fight of faith, I finished my course, I'll keep the faith. Diba? Sinabi niya po yun sa Timothy. Diba? Ibig sabihin, matapos yun, may tunay naman talagang kapahingahan pa eh. Diba? Sa piling ng Diyos na walang hanggan. Yun ang tunay na kapahingahan. Magsisikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahan yaon, upang wag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang taba na may 2 talim at bumabaon hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ano yon? Yun yung gumagawa sa buhay natin, yung matalim na salita ng Panginoon na double-edged sword, di ba? Sinasabi niya dyan. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitin. Verse 14, yamang ang tayo'y may isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala, yung fellowship. Makinig kayo mabuti. Mahalaga po yung ingatan natin ito.
Huwag nating pigatiin ang Panginoon. Di ba? At sabi niya, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kainaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon ba'y walang kasalanan. Kaya ito ang sinasabi ko rin sa inyo, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Halimbawa, dumanas ka ng mga pagtukso, pagsubok, kahirapan na naman, nakakalimutan mo ang Panginoon, pero dumating na naman ang time at parang pasuko ka na, eto, magsilapit tayo na may pagkakatiwala sa Kanya. Mahalaga po yung pagkakatiwala, yung trust, yung magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya palagi. So, sa panahon ng pangangailangan, ibibigay niya ito, masusumpukan natin ito. Yun po yung Kanyang pangako sa atin. And pahayag, bilang huling verse, may 3 bagay dito na sinasabing come. Pagkatapos, may sinasabi ditong halika o salitang lumapit ka. 3 bagay na ito na napakahalagang salita. Sa pahayag chapter 22 verse 17, bilang pagkatapos, sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika kayo. Isang salita, halika kayo. Sino nagsasalita? Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Sino yun? Mga mananampalataya po ito. Lahat na nakarinig nito ay magsabi ring, halika kayo. Makinig kayo. Kung ikay nakapakinig na pangaral na ito, dapat mag-invite ka rin sa mga tao. Ituro mo ang ating Panginoong Hesukristo. Ipakilala mo ang ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Halika kayo. Ito ang salita ng Panginoon. Ito ang salita ng buhay. Ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawang salita, lumapit kayo. Ibig sabihin, isang salita pa rin po ito, halika kayo. Magsilapit tayo. Ang sino mang nauuhaw, alam niyo po ba, maraming tao ngayon nauuhaw. Maraming tao ngayon na nangangailangan. Maraming tao ngayon na napapanglaw, nabibigat ang luba, nahihirapan, naguguluhan, nalilito sa kanilang buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa sakit, o sa pananampalataya na kanilang kinatatayuan ngayon. Nagugulo sila, nahihirapan sila. Tama nga ba ang kanilang kinaaniban? Nawa, isa tayo sa taong ito ikakasal na magsasabing halika kayo. O yung may mga nakakarinig sa atin, dapat sinasabi natin sa kanila, halika kayo. Lumapit kayo. Nasasabihin na nauuhaw. Sino mang nauuhaw sa inyo, pumunta kay Kristo. Dapat ituturo natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po, sabi niya bilang huli, kumuha ang mga gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Paano ka makakakuha ng tubig na nagbibigay buhay na walang bayad? Isa, magtiwala sa Panginoon. Sa Panginoong Hesus, na siya lamang ang pinagmumulan ng lunas o siya lamang ang makagagamot sa lahat na sari-saring sakit na umaalipin sa tao. Anong gagawin? Magtiwala sa Panginoon ng lubos. Huwag magtiwala sa sariling kakayahan, karunungan, kapangyarihan, kayamanan. Huwag kang magtiwala dyan. Sapagkat yan ay lilipas ang mga yan. Pero ang merong relasyon sa ating Panginoon ay hindi lilipas. Ito'y magpasawalang hanggan. Purihin po ang Panginoon sa aral na ito. Kung bago kang tagapakinig, magtiwala ka, napapagod ka, nabibigatan ka, lumapit ka sa Panginoon. Pagpapahinga ka ng Panginoon, matututunan mo ang aral niya, makikilala mo siya ng lubos, magkakaroon ka ng ganap na kapahinga, hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual na pamumuhay. At ikaw ay lubos na magtiwala sa Kanya. Huwag ka magtiwala kung saan-saan. Magtiwala ka, ako nagtuturo sa inyo. Kay Kristo ka lumapit. Huwag kung kani-kaninong tao. Ikaw naman, matagal naman na plataya, napapagod ka rin, nahihirapan ka, parang ayaw mo nang manalangin, ayaw mo nang maglingkod, ayaw mo nang i-worship si Lord. Lumapit ka sa Kanya muli. Aminin mo, nagkamali ka, nagkasala ka. Aminin mo, nawawalay ka na sa Kanya. Sabihin mo, ang laman ng puso mo. Sabihin mo, sapagkat alam niyo po ang Panginoon. Ang sabi niya,
ako'y nakatingin sa mga matutuwid. Sabi po sa Pedro 3:12. Nakatingin ang Panginoon sa matuwid at ang kanyang tenga ay nakikinig sa kanilang mga daing. Dumaing tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, aminin natin, nagkulang ako. Nagkulang ako sa iyo, patawarin mo ako. Ang Panginoon, habang ikay bago lumubog, hindi ka hayaan lumubog, dadamputin ka ng Panginoon. Magpalakasan tayo mga kapatid sa mga aral. Magpalakasan tayo sa mga payo ng mga kapatiran. Sa salita ng Panginoon. Magpalakasan tayo gaya ng ginagawa ng ating mga diakono. Nag-share doon sa ating Facebook page. At yung pastor natin, lagi nag-share yan sa mga groups natin. Nagpapalakas sa atin. Ang ating diakono, si Deacon Mau. Lagi may sinesend sa atin yan. Panoorin natin, painggan natin, basahin natin yung mga kanilang pinopost. Para lumakas tayo. Magpalakasan tayo sapagkat ito'y nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat itong nangyayaring ito, pagulo ng pagulo. Diba? Pero ang tunay na kapayapaan, matatagpuan sa Panginoon. Huwag mo isipin, kaya ayoko na muna mag-prayer meeting eh. Ayoko muna magganito eh. Kasi meron akong inasikaso eh. Sa kabuhayan eh. Alam niyo po ang tunay na kabuhayan? Ang ating Panginoon lamang. Wala na ibang kabuhayan. So, salamat po sa inyo lahat ng mga nakinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat. I-share po natin ang video ito kung may pagkakataon po tayo upang ang sino man nabibigatan at napapagal na lubha, yung malubhang maluba, mapakinabangan nila ang aral na ito sapagkat si Kristo lang ang lunas ng lahat ng kaguluhan sa buhay ng tao. At sa mundong ito, ang tunay na kapayapaan ang ating Panginoon Kristo lang at kapayapaan. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat at muli, announcement po, makijoin po tayo sa mga groupings, Montalban Community Church of Jesus Christ, sa prayer meeting, kalalakihan, kababaihan, makijoin po tayo, kabataan, worship team, malugod po namin kayo nga iniimbitahan, makijoin po kayo, at gayon din po sa midweek service po natin, meron po akong tinuturo na doktrina patungkol sa kaligtasan at tayo po upang tayo tumatag sa pananampalataya. At salamat po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin sa ibang bansa. Ingatan po kayo patuloy ng Panginoon dyan. Ang mga supporters po natin, ang mga Grove family, Sellers family, ang mga Ruibi Bar, at yung mga ni Pastora, mga pamangkin ni Pastora,
At yung sila Dandan, salamat po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid ni Maurice, sila Alain doon, mga anak niya, pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo sa kumakalat na pandemic na ito, na COVID-19. Nawa, ang tinuro sa atin ng Panginoon, ang siyang gumabay sa atin, ang tinuro din ng ating pastor, na ang pulang tali, naalala niyo yon, ang siyang magpo-protection sa atin. Si Jesus Christ po ang ating protection, ang ating protector, even doon sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong lahat, at gayon din naman, ano pa ba? Patuloy tayong makiisa. Kung baguhan ka lang din, pwede po kayong, o kaya may katanungan po kayo sa mga teaching ng Montalban Community Church of Jesus Christ, maaari po kayong mag-send ng message sa Facebook page natin o sa email ni Pastor Rene, kung alam niyo po yung email ng Montalban Community Church of Jesus Christ. At kung meron po kayong, kailangan niyo po ng tawag diyan, payo, di ba? Kayo po ay humingi ng payo, meron pong sasagot sa inyo para mapayuhan kayo sa Biblia ang kaparaanan. Kahit anong matters ng buhay natin, ang Biblia ang sasagot sa atin upang maituwid ang ating pamumuhay. Problema, sa amang problema, ibigay po natin. At kung may katanungan kayo, magturuan po tayo. Ayon po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na magtuturo po sa atin. Okay? At wala po kaming kakayahan, kundi ang banal na Espiritu ang siya mag-guide sa atin pare-pareho, para tayo ay mapaayos sa kanyang harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga bagong, sa ibang lugar, at gusto nyo pong mag-join, pwede po kayong mag-join sa amin. Magbigay lang po kayo ng mga pahayag para ma-reach po namin kayo, para kayo matulungan, at kung gusto nyo pong maki-join sa group na ito, okay lang po. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. Blessing po. Mag-iwan po ako ng blessing sa inyo. May the grace of the Lord Jesus be with all. Amen.